Dito sa may bandang gitna sa kaliwa sa Inter Island, marami silang mga hukay dyan. Andoy, bawal ka dyan, Nay. Naku po, nag-drill na sila dito. Ayan na naman yung malaking frame set na yan. Sinarado nila tagilid. At naging U-turn slot dito ng mga jeepney. Ayan. Tapos marami pang nakahinto dito sa kanan na napakasikip na ng kalsada. Ayan yung alignment ng mga rebar cage dito sa kaba ng West Avenue na magiging pier ng MRT7 Elevated Turnback Guideway. So, andito yung pile boring machine nila at saka isang excavator. Nag-drill din pala sila dito. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Kaya magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa mga kababayan natin on abroad, mga OFW, immigrants. Magandang umaga po sa inyong lahat. At nandito na naman po tayo sa may EDSA southbound. Patungo po tayo dyan sa may West Avenue, no? At mag-update po tayo dito sa MRT7 Elevated Turnback Guideway. Titingnan natin kung ano na yung latest na progreso ngayon doon. Araw po ngayon ng Biyernes, ika-3 po ng Agosto taong 2024. Bago tayo magtungo doon, mga kasigap, kunan ko po muna dito, no? Ito mapapansin natin dito sa Center Island, sa daanan ng P2P bus, may construction na ginagawa dyan. Kakaroon daw po dito ng P2P bus station, no? Dito sa harapan ng SM Annex, patungo doon. So ayan ang ating pakakabangan din, ano? At ayan mga kasikap, nakunan na po natin ang update. Dadako na tayo doon. So tara, let's go! Dito sa may bandang gitna sa kaliwa sa Inter Island, marami silang mga hukay dyan. Andoy, bawal ka dyan, Nay. Naku po. Ayan o, yung mga maliliit na parang pier sa gitna dito sa part na to. Ito yung magiging footbridge, kawiran. Daming tumatawid dyan. Kanan na po tayo dito, West Avenue na po ito. At wala dito yung update natin patungo doon. Titingnan natin kung ano na yung mga progreso na ginagawa dito ng Trevi at yung Western Mint. So dito pa lang, papasok sa West Avenue, bubungad na sa atin yung malubhang traffic. So halos di na gumagalaw, ano? Kasi tig-isang lane lang po yung binubuksan dito, nagagamit. Tapos marami pang obstruction. Ito na yung tinitira nila, yung pinakauna nilang itinayong ano dito. Ayan o, nag-drill na sila dito. Ayan na naman yung malaking frame set na yan. Sinarado nila tagilid. At naging U-turn slot dito ng mga jeepney. Ayan. Tapos marami pang nakahinto dito sa kanan na napakasikip na ng kalsada. So may mga mangilan-ilan pa dito sa pagitan ng bawat mga rebar cage na to na hindi pa nadidrill. Ayan yung alignment ng mga rebar cage dito sa kaba ng West Avenue na magiging pier, magiging poste ng MRT7 Elevated Turnback Guideway. So marami pang mga steel casing na nandito. At ito yung pinakakaha ng dynamic load test nila ito. Tinanggal nila na nandun naka-install sa harapan. So ganun din yung nandun sa contract package S-02, no, ng NCR dun sa Loyola. Ganun din yun. So ito yung batching plant nila dito, tapos barracks na din. At merong crawler crane na nandito sa unahan. Ito yung ginagamit nila para sa mga lifting operation, kagaya ng ito, yung mga steel casing, tapos yung mga steel pipe na malalaki na yan. So tapos na nilang i-drill yung nando doon sa may crawler crane. So dito na sila sa part na to. Ito yung mga
bilog na to na nandito sa gitna, ayan na yung next na didrill nila. So, isa na yung na drill nila dun sa may crawler crane na lalagyan. So doon lang naman sa part ng ano, sa may construction yung matraffic, kasi isang lane lang yung nagagamit, tapos may marami pang mga nakaparadang jeepney nagantay ng pasahero sa kanan. Kaya ayun, ganda, ano na, malubahan na yung traffic dun. Pagdating naman yun dito sa unahan, medyo maluwag-luwag na konti. Ito naman yung Westerville dito sa part na to. Hindi pa nila natatanggal yung mga plastic barrier na nakapaikot dito sa kanilang mga na-soil testing. At nandito na tayo sa Examiner Street, kung saan dito ang pinakadulong magiging pier na turn back guideway. So mula dito malayo pa yan hanggang doon sa dulo, no? Mga pakanan, Quezon Avenue patungong Espanya, at pakaliwa naman patungong Quezon City Circle. Ayan, balik na po tayo. So sa mga, ayon sa aking pagbibilang, meron silang tinatayang mga 43 na rebar cage na install dito. Pagbibilang ko lang yan, hindi pa totally accurate yan kung meron pa silang idadagdag o gagawin nilang mga portal yung tigda dalawa. Yung mga single lang yan yung binilang ko dito patungo dun sa may Paramount EDSA. At babalik na ulit tayo patungong EDSA na tayo. Ito pa lang yung pinakadulo. Ayan, na-drill na po nila yan. Nandiyan dyan sa unahan. May mga, dami nila mga drilling bucket dito, no? Ito na, na-adjust na dito yung, dinala na dito yung ano, bentonite mixing tank nila. Daming mga steel casing dito. Ito yung barracks nila. Meron din silang portalet dyan, CR. Yung mga generator. Tapos ayan, yung mga makina sa batching plant nila. Yung hinihigop patungo dun, no? Para yung, ano, mandar yung bentonite, bubuga patungo dun sa unahan. Yung kalsada dito butas-butas na. So dito sa kaliwa natin, magdidrill pa sila dito, yung bilog na yan. Dito yung pile boring machine nila, tsaka isang excavator. Nag-drill din pala sila dito. Yan, bukod dito sa ano na yan, nabutas nila, nagdi-drill pa sila dun sa kabila.
nila nung nakaraan, may nakatirik na rebar cage. So may top segment pang gagawin dito kasi tatasan nila, hihigitan nila yung viaduct na LRT1 na to. At dito naman sa kabila, magdidilid pa yan sa may steel plate bar na yan. Dalawa kasi yung magka-partner dito na sasalud doon naman sa kabila. At nandito na tayo sa EDSA southbound. Ito na yung Unified Grand Central Common Station. At laging may nakaposte dito na mga media kagaya nito UNTV. Kasikap, nandito po tayo sa ilalim ng Unified Grand Central Common Station at ipapakita ko lang dito sa baba yung ginagawa nilang magkakabukod. Tatlo po yan, parang pundasyon, ano? Ayun yung nauna, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo. Tapos dun sa kabila, ganun din, meron silang ginagawang mga ganito. So naglagay na rin sila ng mga downspout dito. Ayun yung mga kulay orange na pipe pababa. Itong pouring na to dito, yung pavement, hindi pa tapos dun sa dulo. At ayan mga kasikap, dito na po nagtatapos tong video na to. Marami pong salamat sa patuloy nyo suporta sa aking munting YouTube channel. Bago nyo sana lisanin itong video na to, palike na lang po. At sa mga kasikap natin na willing po sumuporta sa akin, i-click lang natin subscribe dyan sa baba sa gawing kanan at yung katabi niyang bell. I-bell all po natin para always updated po lagi tayo sa aking mga bago pang i-upload na mga videos. So papalo na lang din po ng aking Facebook account, Junar Molo, at ang aking Facebook page, Kasikap Motovlog, at ang aking YouTube channel, ito, Kasikap Channel. Maraming salamat, magandang umaga, lagi po tayo mag-iingat at God bless po sa ating lahat.